Planong ipatupad ng pamahalaan sa susunod na taon ng bagong tax reform system. At ayon kay Budget and Management Secretary Benjamin Diokno, magandang balita ito lalo na't ang mas makikinabang dito ay ang mga empleyadong may kakarampot lamang nakita. Marita Moahe sa detalye. Sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Benjamin Diokno na magpapatupad ang pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng isang tax reform program kung saan ay mas marami ang makikinabang. Good news ito, good news. Hindi naman namin babaguhin ang tax system dahil gusto namin mag-raise ng revenues. Ang tingin dapat natin sa buwis ay it will add to an overall benefit para sa atin. Hindi naman tayo pwedeng complain sa poor infrastructure, ganyan, na hindi naman tayo willing to pay. Ayon kay Diokno, bilang isang expert sa public finance, unfair umano ang kasalukuyang tax system. Our tax system, I would say, as an expert in public finance, is unfair kasi masyadong malaking kinukuha doon sa mga fixed income earners. One-third po ng income ninyo kinukuha ng gobyerno. Ang plano namin, ibibigay namin sa inyo, we'll cut it to 25% na lang. So you have more purchasing power. Ang overall tax reform umano ay magbibigay benepisyo sa mga taong maliit lamang ang kinikita, habang tataasan ang buwis ng mga taong mataas ang consumption. Gagawin din umanong mas malinaw ang tax system sa bansa. Magiging competitive din ito sa ating mga karatig bansa sa Asia upang makaakit ng mas maraming investors. And then to make it competitive with our Asian neighbors. Kasi isa rin ho yung indication bakit ayaw nila pumunta rito. Napakataas ho ng buwis dito sa Pilipinas Napakataas corporate income tax 30%, no? 30%. Kung punta ka sa Singapore, 17%. Kung other things equal, punta na lang ako sa Singapore. Ipinagmamalaki din ni Diokno na ang present administration lamang ang nag-submit ng tax reform program sa loob ng unang 4 na buwan nito. Meron din umanong tax enhancing measures na inihanda ang pamahalaan. May mga tax enhancing measures naman kami. Tataasan ho namin yung buwis sa car ownership. No? Car ownership. Car ownership. Sa registration yan. Sa registration. Tapos tataasan namin ang buwis sa gasolina. Para sa PTV News, Marita Moahe.